Hello, Timotsantik all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Port Barton, Palawan. And in this episode, dalawang magagandang beaches naman ang pupuntahan natin. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe kung magbubook po kayo via Agoda, hotels man yan or activities. Ito po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Good morning, everyone. We are still here in Port Barton. Straight from our balcony. Punta tayo dito sa beach para mas ma-feel nyo kung gaano lang ka-peaceful dito sa lugar na to. By this time, nagpi-prepare na yung mga bangka for island hopping na 9 a.m. It's 6 a.m. pa lang. Pero kanina pa namin nakikita, nagdadatingan na sila pa isa-isa. And guys, ngayon naman, pupunta na tayo sa restaurant for breakfast. Yes. So ito, sure na kami na hindi siya buffet. Oo. Sinabi na kahapon na plated tayo. So malamang sa malamang, silog meals to. Actually, kahit dito sa hotel natin, puro mga foreigners din. Yung naka-stay. O dito na lang tayo. Kunin lang na Enzo yung menu natin. Yung pagpipilian. And then, pwede rin kayo dito, oh, para, eto ang view nyo. Dagat na dagat talaga. Ganda, no? Hindi makaget over. Ito yung kanilang restaurant. And kapag kagabi daw pala, ang natitira nga lang pala dito, guard, wala nang reception. Ito yung free breakfast, 1 to 11. Yung 12 not available. Yung 12 hindi available, yung daing silog. So malamang sa malamang, tosilog ako. Tosilog din ako. Magdalawang tosilog na lang tayo. Habang inintay natin yung breakfast natin, pakita lang namin sa inyo. Kasi it's 9 a.m. na. Magsisimula na yung mga island hopping. Ayan. Meron ng mga naghihintay dito na pasahero o turista. (9 a.m. pero hindi pa rin busy ang lugar. At Sunday. At Sunday ngayon, ha. And nag-offer nga din pala ng breakfast yung Barton Bistro. Dumating na yung food natin. In fairness naman sa tosino nila, no? Katakam-takam. Tapos sa latang homemade na homemade. Walang pangpakulay. And then, may kasama na rin of course na egg. Tapos meron sila ditong pa-fruits. And again nga, eto na kasi yan. Yung view na talaga. Oh. Ang sarap kumain na nakatanaw ka lang dyan. Ano pang gagawin? Kain na! Alam mo, ito na natin one of the best breakfast and experience natin. Yes! More than dito sa food. Yung kasi, yung ganitong feeling. Yung parang tahimik lang, ang relax lang. Tapos parang yung ang konti lang nung tao sa paligid. Ito nga yung best time talaga or best place kung gusto mo lang talagang mag-relax. Plus, ang ganda pa nung nakikita mo. Katanghali ang tapat. Lalabas ang person. Yes. Mag-aano tayo. Ano tawag doon? Beach hopping. Meron tayong dalawang popular beaches na pupuntahan dito sa Port Barton.
Pero bago yun, bili muna tayo ng baon natin. Kanina nga pala lumabas kami, bumili na kami ng saging. Malapit doon sa port. Ay, malapit sa port. Malapit sa van terminal. So ngayon naman, bili tayo dito ng babaunin natin. Picnic-picnican lang ang peg natin. And prepared na tayo. Tada! Nakakarton yung mga binili natin. Doon kasi wala silang plastic. Bawal daw plastic. Bawal yung plastic. So yung island na pupuntahan natin, yung Coconut Island and then yung White Beach. Accessible din siya by land, pero based sa ginagawa naming research, tsaka alam mo na, sobrang ano yung daan, maputik pa, Maputik. lalo na nag-uulan. So mahirap kapag nag-single motor tayo. Kapag ka naman nag-tricycle tayo, baka ang mahirap naman yung from yung wala tayong makuha pabalik. Kung arkilahin naman natin sila, nasa magkano siya? Parang 400 each yata. So parang 800 pesos kami. Tapos maghihintay dun yung driver. Unlike itong gagawin natin ngayon, kakaiba. Hindi naman kakaiba. Kumbaga kahit pa paano, mas siya, mas exciting. Kasi magbabangka tayo. Yung bangka, 600 pesos. Dalawa na tayo, back and forth na yun. Yes, tapos ang gagawin nung bangka, ihahatid lang tayo, tapos susunduin tayo. At least, kumbaga, hindi siya doon maghihintay. So, bagay, ice cream muna tayo. Hintayin natin siguro mga 20 minutes pa bago tayo umalis. It's 1 p.m. Dito na tayo nagpa-arrange mismo sa ating resort. And then dito na kaagad yung bangka natin. Ay, katanghali ang tapat din. Ang dami pa rin kumakain at nakatambay dito sa Barton Bistro. Ilan daw tayo, Bes? Dalawa lang tayo. Ay, ang laki ng boat ha. Bes, actually, nisip ko ito na, oo. O, ang laki ditong boat, pang island hopping. Oo, mura na ha. Tapos basta iwan nyo po kami doon, babalikan na lang po mamaya. Sige po. Oo. Talaga. Pero nagtatawag naman sila kung may sasabay sa atin. Of course, for our safety, kailangan din natin ng life vest. So yun naman, ang mangyayari, kunyari, tayo kasi yung naunang magpa-book. So sinabi natin alauna. So ang gagawin, baka sakali na meron tayong makasabay. Para, di ba, may maisakay ding iba. Kaya lang by this time, wala. Nakarating na po kayo ng ocean. Tayong dalawa pa lang. Hindi pa po. Ayan, suot lang muna natin. And this is it. Alis na talaga tayo. Wala na talagang sumabay sa atin. Ganda. And then, dito daw siya. Sa kabila lang nitong hill na to. Ang magiging biyahe daw natin pala ay mga 20 to 25 minutes. Tapos from the White Beach, kaya daw lakarin in just 10 minutes yung Coconut Beach. As in magkatabi lang. Super chill. Nang ganap natin dito sa Port Barton. Ganda. Mga 5 minutes pa lang tayo nagbo-boat ride. Eto na kaagad yung Coconut Beach. Grabe, ang ganda niya dito. From here, kitang-kita kung gaano ka-white sand siya. At of course, kaya ka siya tinawag na Coconut Beach. As in, puro coconuts talaga. And true nga. Ang linaw na nga ng tubig dito. Actually, pwede ka rito mag-snorkel, oh. Ang linaw. Pero hindi ganun kapayapa yung alon. Oo, medyo malakas din. And eto na yung White Beach. So, dyan muna tayo papunta. Dyan tayo ibababa. And then mamaya, doon naman tayo sa Coconut Bridge. Ay, Coconut Bridge to. Coconut Beach susunduin. So, kunin nyo na lang din if ever yung number ng nagbangka sa inyo. And guys, kung adventure talaga ang hanap nyo, ayan, pwede rin kayong magkayak. Imagine, from doon sa Port Barton going here, nakakayak. Actually, parang pangatlo na siya sa nakikita namin.
Lalo na yung mga foreigners, nagkakayak lang talaga sila. Siguro nga kasi alam nilang magagaling silang lumangoy. And we are here na. Actually, wala pa siyang 20 minutes. Nandito na tayo sa White Beach. Ang ganda. Ayun nga naman, nagtatawag naman siya ng pasahero. Papunta naman ng Port Barton. Grabe, puro foreigners din yung nandito. Meron naman palang accommodation. And sabi nga, meron din naman daw ditong restaurant. Meron din shower area. Wala daw entrance fee dito sa White Beach. Ang meron daw doon sa Coconut Beach. Ganda! Nakakatuwa. Nandito yung mga kambing. As in, pag-alagala lang sila dito. Kasi ito yata, mga accommodation din ata ito. Ayun. Tama ba? Best kambing ba to? Oh, may mga kambing. Alam nyo, sayang tong lugar na to. Kasi ang ganda niya. Pero pakiramdam namin, parang hindi na no? Wala na, parang abandonado na. Ayan, no? 5 and 6. Room 5 and 6. Tignan nga natin. Oo, sa number 5 ang nakatira na kambing. Ayan, oh. Ayan siya. O, sige, balik na ulit tayo sa dagat para maipakita ko sa inyo. Ito. Ang ganda dito. Tapos ayun na nga. Sorry, kailangan na talaga namin sabihin na ano talaga, malaking population talaga ng tourist na nandito talaga. Mga ano talaga, foreigners. Naglalatag lang din sila. Hanggang doon yan sa dulo, oh. Oh, ito lang yung ganap natin. Diba? Apakaganda. Kasi ito yung ano na, bao natin. Nandito sa karton. Tapos, ang bait naman ni Kuya, pinahiram din kami ng life vest. Para daw kapag nag-swimming kami. Ang ganda! Ay, ang sarap lang magpagulong-gulong dito sa buhangin. Apakapino. Ito yung buhangin. Buhangin check. Apakapino. At ito naman yung dagat. Ang tingin lang namin, biglang lalim kaagad. Ay, hindi rin naman. Mababaw nga. Tapos yun nga, dahil sa malinaw nga siya, if ever nga daw yung sinasabi nila ate, makikita daw kaagad kung merong jellyfish. Unlike doon daw kasi, sa Port Barton na beach, hindi mo siya makikita. Dahil malabo yung tubig. Ang ganda rin ng panahon, hindi siya maaraw. Kaya ang sarap lang. Humiga ka na dito. Ayun, may nagduduyan pa. Oh. Na-experience na natin ngayon yung magic ng ng White Beach. Oo, bakit ba namamagnet niya yung mga foreigners? Grabe, as in, ang daming foreigners. Nakahiga lang talaga sila. So meaning, ito talaga yung vibe na gusto nila. Yung chill lang. At saka, they know the drill. Oo. Tuwalya lang, tapos higa kagad sa buhangin. Ikakagad, oo. And free to. Imagine niyo kung marunong silang mag-kayaking. Wala silang gastos yung kayak lang. Merong mga resort data na nagpo-provide ng kayak. Or kung RK lang, 100 100 yung lang. 1 hour, then yung pag-hold din naman 500 pesos. Yes. So, diba, tipid din talaga. So, kaya pala sila rito in love. Kasi ito yung gusto nila, yung malayo-layo sa sa maraming tao. Ito yung kasalo natin sa picnic natin. Oh. Grabe. Pagala-gala lang talaga sila. Nakakatuwa tong lugar na to. Ito yung swing. Kaya lang yung mga goat. Ay, naku, nakain yung saging nila. Uy, kinain yung saging ng goat. Naku, dapat palagay, din, itago din yung pagkain. Kinain na yung nila. Yung baon nilang At saka isa pa nga pala nakakatakot. We have to mention lang. We have to mention. Siguro naman nakikita nyo naman dito. Yung mga coconut trees
ang dami niyang Boom! bunga. So, nakakatakot dyan yung malaglag. Eh, di ba usually tayo, nauupo tayo sa ilalim ng coconut trees. So, sa kasi, sa Boracay, siya, Tinatanggal. tinatanggal. Pero dito, hindi. Ay, libre ang buko dito. Akitin mo lang. Oo. Siguro, ganito yung itsura ng Boracay. Oo. Mga, ay, best! Meron na namang kambing. Ay, yung Wala kambing. yung pagkain Oo. natin. Wala ka makukuha pagkain dito. Sorry. Naku, baka Walang bigla ako Ay, kilala yung kamay ko. Ah, baby chichi. Pati ang bibi. Ano ba yan? Wala pagkain. Ito yung kinayunik dito Oh, sa ito yung kinayunik dito. Kapag ka nag-picnic kayo, ayan na, aanuhin kayo ng ang makakasalamuhan yung mga kambing. Ay, baka gatin ako. Kasi sabi ko pala, siguro ganito yung itsura ng Boracay, mga 30 to 40 years ago. Alam niyo yun, yung maganda. Tuloy pa din daw ako. Yung maganda, pero untouched pa. Ay! Ito pala mga kasalo natin. Abibi, at saka yung kambing, tapos parehong buntis. Grabe. Oy, tama ka nga. Ayun yung kinayunik nitong island na to. Grabe. Nakakatuwa. Ayun na nga. Balik tayo. Siguro yung mga magagandang beaches natin before na popular na now, ganito yung itsura. Yes, hindi perfect Hindi siya ganun kalinis because, merong mga dahon. Pero hindi siya hindi basura. Kasi yung dahon, ganyan. Kasi nga, hindi naman pa siya commercialize. At gantong-ganto yung mga gusto ng mga foreigners. So, lalo na namin naintindihan kung bakit popular sa kanila itong Port Barton. At saka ito, kahit saan ka pumuesto, masosolo mo, ang haba pa niya. Ay, meron doon isang kumpol ng mga foreigners. Tapos dito wala na naman. Tapos kami lang dito ni Enzo. And then sa likod namin, mga Pinoy naman. Kasi ito, yung nasa duyan, foreigners din. Hanggang doon yan sa dulo. Ang ganda. Bye, White Beach. Ito ulit si Kuya. Yung pala si Kuya, maya pala naghahatid siya. Ayan yung bangka natin. May hinatid siya kanina ulit. Tapos ngayon magsusundo naman. 3:00 pa lang. Pero sa totoo lang, meron pa rin kami nakikitang mga nagkakalat. Ay, sayang. Oo. So alam nyo, ang ganda naman talaga ng Pilipinas Ang nagiging reason lang talaga kung bakit siya tsumatsaka ng very light because tayong mga turista talaga. Imagine meron namang basurahan, tapos makakita ka pa rin ng mga bottles. Ito pa mga pa rin. Foreigners pa din. Ito na yung dadaan. Ay, oo nga, mahirap nga itong i-motor, if ever. Pero yung mga mga foreigners, nakamotor din sila. Ay, yung mga matatapang no? Hello po. Ay, iba pala, merong tuktok. Sige po. May bangka po kasi nagtatry pong mag-vlog. Sige po. Thank you po. Bye-bye po. Grabe yung dadaanan dito, O tama nga lang na nagbangka na lang tayo. Ang
nga naman dito pag umulan. Oh, pag umulan talaga. Eh, paulan-ulan. Ito nga, maputik, oh. Umuulan actually rito gabi. Tapos madaling araw. Ayan, ito ang hirap nitong daanan. Oh. Mag-ano na lang din kayo, if ever lang naman napupunta kayo dito, magbangka na lang. Ayan din, oh. Huwag na kayong maglakad. Kasi dito sa Port Barton, kaya tayo pumunta para lang talaga ma-relax. Ano? Ang hirap. Ay, yung ganito, hindi namin kaya to na Enzo. Minsan ang ginagawa ko dito, bumababa ako. Kasi madulas yan eh. And yung kwento nga sa amin, nung reception, 2 days ago o 3 days ago, meron nga daw na semplang na na foreigners na doon nag-i-stay. And tsaka nga pala guys, hindi umabot yung Google Map dito Oo. sa daanan. Kaya pag search kayo ng White Beach tsaka Coconut Beach, dun pa kayo mag-e-end, malayo pa dito. Eh, kumbaga yung sasabihin from our accommodation, mga 15 minutes miss walk walk lang. lang. Pero hanggang doon lang siya sa daan or main road. Oo. Yung papasok, hindi na siya kasama sa Google Google Map. Map. O kaya hindi na rin kami nag-DIY. At least ngayon, nafe-feel pa rin natin, nature, Sure. kami na namang dalawa. So again, itong Port Barton is not for everyone. Ito yung gusto lang ma-immerse sa nature. And then meron din naman ditong island hopping kung gusto niyo magkaroon ng activities. Pero kasi nagawa na natin siya sa El Nido. So dito, ibang experience naman yung gusto naming ma-feel. Ito nga yung tuktok. O, yung mga tuktok, ang hirap din. Ay. Okay rin naman na yun. At least, diba, kahit papaano, nagkakaroon sila ng hanap buhay. Tuktok. Tapos siya nagpapaarkila ng motorcycle. And then, yung mga bangka. Grabe, ang green-green. Ha? Probinsyang-probinsya pa yung vibe dito sa Port Barton. Ang taray! Ilang minutes pa tayo nag-walk? Mga 5 to 7 minutes. Meron ditong mini waterfalls. Why not? Ay, kaka-relax. Sorry, nakakita tayo waterfall. Oo. Nature na nature. O malamang, yung 10 to 15 minutes na lakad, mag-ano na naman sa amin, 30 minutes. Nam-nam na nam-nam eh. Ayan o. Ang hirap nito. Dito tayo dito. Oo, ano talaga siya. Challenging to. Very challenging to kapag nakamotor kayo. And then meron daw dito mga paapil. Actually, doon sa dagat nakikita namin yung daan. Grabe yung niya. Ano tawag doon, Bes? Pagkatarik. Ay, Ayaw mo yan. kaya ko to. Gusto na, ay! Congratulations! Asa sumabit sa sombrero ko. Eh, gusto nating makakita ng maganda. Minsan, ganun talaga. Yung mga magagandang beaches, waterfalls, minsan yan na nakatago. Buti naman pala, umaris tayo doon ng 3 p.m. Kasi yung lakad pa lang pala. Parang ano naman tayo, nakikinikinit ako na to. Oh. Big Almaty Lake Part 2. Oo, ayaw nga high tide. Ito kasi part pa to ng White Beach eh. High tide nga. Ito, may paakyat. Ito yung sinasabing pwede pang lakaran. Buta nagtanong kami kay Kuya, kasi sabi kanina nung kasama niya, pwede na daw dito. Hindi pala, ayan oh. High tide pa. Ito paakyat. Why not? Just as in nature again ang atake natin. May adventure pa rin pala itong kasama. Hindi lang pala relax na relax. Ayan, siguro may isang akyat lang tayo. Baka pagbaba natin, doon na yung Coconut Beach. Mapuno pa kasi siya eh. Kaya wala tayong makitang view. Ang taas nung akyat na yun at hindi pa tapos. Nandito pa lang tayo sa kalahati. Pero grabe, bukod sa mapapahinga ka, mapapahinto ka talaga sa ganda ng view. Ito lang naman ang view natin. Ang ganda. Kaya lang taas. Diyos me, pag najulog ka dito, diretso langit ka. Ang linaw ng tubig, oh.
Yung mga nagkakayaking nakikita namin sa gilid lang sila dumadaan. Tara, meron pa tayong isa pang aakyatin. Sana last na pala talaga to. Ayun, akyat ulit tayo. After 25 days, taas, babang ng Yes. paglalakad. Diyos ko. Nandito na tayo. Oh, pakiramdam namin, nasa ano kami, roller coaster di pala. Akala ko isang ano lang, akyat, Hindi isang lang, babal. hindi Hindi, pala. ganun talaga siya. Nagigigil ako sa nagsabing 10 minutes walk lang yan. Grabe. Dito may entrance fee siya na 50 pesos. Ano? This is a private property. Yan, kaya may entrance tayong 50 pesos. Ay, mas maganda dito, bes. Kasi ano siya, maliit na paliko. So, ayan. May mga tuktok naman pala dito if ever, oh. Ang hiniwalay niya lang, isang uphill lang. I mean, isang ano lang, burol. Biglang naiba yung buhangin. Dito, brown. Brown siya. Yung doon sa kabila, white sands. Dito maganda yung Instagrammable. Bes, tama nga yung hinala natin. Hindi dito white beach. Ganun na naman, puro foreigners na naman. May duyan din. Dito mas ano siya, yung kumbaga kita mo na lahat, ay, dito yung merong ano, tindahan. So, pwede pala kayong hindi. Ayan drinks and snacks. Pero syempre, for sure, baka mas ano rito ng very light. Pwede na kayang gamitin tong mga ano, siguro naman, meron ditong mga tables and chairs. Ayun, may mga hammock. Grabe. Nagre-relax lang talaga sila. Ay, ngayon naman, ang nandito naman, piglets naman. Kung kanina doon, goats. Ngayon naman, piglets. Just me. Ayun. Grabe. Oh. At ano, kasalamuhan nila, abibi, mga aso. Ayun. Grabe. Tapos may nakita kami rito parang ano, river. Yun yung kinaganda niya pala. Kumbaga, dagat dito. Ayan. Tapos dito may pa-river. So, nahahati siya. O, diretso din. Ay, hindi. Kasi ata low tide. Ay, oo. Ayun, puro foreigners yan, no? Relax lang sila. Ay, kapag ka ano siguro, umaabot din dito, no? Pag nag-high tide, ayun, may pa-river dito. Parang nagmukha tuloy lagoon. At may pa-banana boat. Why not? Ay, mas OA yung ano rito, yung coconut trees. Mas madami talaga. That is why called Coconut Beach. Nakakatuwa. Kasi di ba nagbablog tayo? Tapos biglang may lumapit sa atin si Miss Mads. Nagulat daw siya may nagtatagalog. Kasi talagang dito daw, puro daw talaga foreigner. Tapos nagulat pa siya, tayo pa. Ay, tagal na natin siyang supporters. Hi, sa ka-authentic natin si Miss Mads. Hi, Miss Madge. Happy birthday Happy po. birthday. Ang regalo namin sa kanya, saging. Naloko siya, di ba? Anong karta yung dala-dala? Naregaluhan pa natin ng saging. Saging. Grabe, from Coron siya. Tapos nag-El Nido, Port Barton, and then Puerto Princesa yata. Lakad ba tayo? Actually, totoo yung sinasabi ni ka-authentic nating si Mads. Kapag kami narinig kang magtatagalog, mapapatingin ka. Oo. Kasi nakikita mo talaga lahat puro foreigners. Oo, dito may mga lumot. Link ba to? Ay, link ba to? Yung ano? Tapos, malinaw din yung tubig. Kaya nga lang, ngayon nga lang, yung meron nga lang siyang mga yung mga dahon. Tapos yung kaninang, yung kaninang mga foreigners, yung magjowa na nandoon sa Duyan, sa White Beach, nandito na rin sila ngayon. 3 couples na sila. At Rico po sila nakikita natin. Ganun talaga, tinutuhog talaga tong White Beach, at saka itong Coconut Beach. Ay, grabe naman tong ano na to, kung kayo napiglet. Ay, ang laki naman nitong... Ay, ano to? Grabe itong baboy na to. Baboy, lalaki. Not just one, but Oo, tatlo. tatlong ang lalaki.
Pero mamaya dito na lang tayo. Ayun, tahimik, no? Tingnan mo natin. Uy, ngayon ako nakakita ng baboy na nasa wild. Nakakaloko yung experience dito, ha? Kasalamuhan natin yung mga animals talaga. Na hindi naman usually nakikita lang sa ano. O, ayan, o, ang lalaki. Diyos ko. Saan sila? Pagala-gala lang sila. Best wag tayong kumain. Hindi pa naman kami doon kumain kasi nga, inaagaw ng mga ano, goat. Pag yan ang ago ng pagkain Ayan, natin, oh. patay na talaga. Ang laki naman eh. Magsuswimming pa yata. Kinakain yung buko. Oo, kinuha niya. Kinuha niya yung buko. Aliw daw kami. Ay, naku, nag-away pa yata sila. Apat! Apat. Naku, baka mamaya talunan niya yung mga turista. Halika doon na tayo. Hello. Ayun no, diretso doon, ano na. Yung pinaka-edge na. Ay, umulan na naman. O, tago uli tayo. Ang ganda rin dito. At biglang umulan. Ano pang gagawin? Oh, moment na natin. Ang taas namin. Sure kami hindi kami maaabot ng mga oink-oink at saka abibi. Kain muna tayo dito. Grabe. Kahit ito yung ganap namin. Oh. Ang ganda ng view. Saging yung fudang natin, pero yung view natin, fabulous. Si Kuya ba ulit ang may inahatid? Iba yan. Ang laki nakita ni Kuya. Lakay tayo, lakay. Oo, lagari talaga. Lahat nagtago na. Biglang lumakas yung ulan. Ang taas natin. Hindi tayo maaabot ng mga abibi, if ever. Ang nakakaloko, nung umulan, biglang yung magjowang ano, nagkayak. Ang tapang nila, grabe. At least safe naman tayo dito. Ito yung pwesto natin. Nasa taas tayo. O, para tayo nasa ano, manonood tayo ng concert. Ilang ano yan, layers? 4 layers tayo. Grabe. O, kahit ito lang yung ganap namin, kahit umulan, carry lang. Para lang kami nanonood ng sine. Ito yung view. Napulasan lahat. At dahil tumigil na ang ulan, Magmiming na tayo. it's ming time. Grabe. Parang siya lang sa mga bato. Hindi ba bato? Ganito yung mga bato. Ang naano ko, shocked ako, baka merong ano. Pero maming ka, mainit yung tubig, no? Oo, Maligam. mainit. Ganda. Yan, oh. Grabe, kita-kita nyo kung gaano siya kaganda. Look at that view. Ganda. Ang babaw pa din, no? Ay, may umabot sila dun sa ano tawag dyan? Yung bamboo. Oo. And then, nakita na namin, nandito na si Kuya. 4 PM pa lang, nandito na si Kuya. Oo nga, ang babaw pa. Ito lang yung mabato. Upo na lang ako. Tapos ayan. Grabe yung init ng tubig. So, ming time! Bes, linawan mo yung mata mo. Nakasalamin naman ako. Kitang-kita yan. Ang ganda talaga, oh. Grabe. At saka sa ano pala, in person kasi para siyang light brown. Pero kapag nagpicture kayo, white na siya. White sands na siya. Pero maganda din. Mas tahimik dito. Ganda! Diba? It's a 4:45. Nakaligo na din tayo. And si Kuya,
Meron pa daw siyang 3 pasahero hinihintay. Hinahanap niya, wala na dito. Oo. So sayang nga naman yun. If ever, 450. Tama, pambili rin nga naman yun ng bigas. And dito nga pala, kaibahan, wala nga palang basura. So dadalhin natin siya. Bitbitin taga ito pabalik to sa Port Barton. Yes. Tapos ano siya, pakiramdam namin wala ngang sunset tonight. Buti na lang kahapon, nagbiyayahan na Nakapag-sunset na tayo. tayo. O kasi wala, umuulan-ulan. And then mas lalo na naging peaceful yung paligid. Actually, mangilan-ngilan na lang kami dito. Balik na tayo sa ating boat. At tignan nyo sila, oh. Magjawang foreigners yan. Pabalik na sila ng Port Barton. Di ba? Nagkakayaking lang sila. Ang tatapang, grabe. O, umuulan na naman. Konti na lang din yung tao nandito. Nakita nyo ba kung gano'ng kadilim? Pakiramdam namin dun sa Port Barton, malakas yung ulan. And ito yung bangka na lang natin, yung mag-isang nandito. Ganda, no? So, tara na. Balik na tayo sa ating boat. Ang lakas ng kulog. Sana makabalik muna tayo. At ito nga pala, oh. Meron palang nagko-collect ng basura. Oh, yun naman pala. Thank you po. Yes po. Balik daw tayo ulit. Let's see. Actually, ito yung maganda, best. Oh, tignan mo. Tingin ka rin sa camera. Talaga sa camera talaga. Kapag kayo may palikong ganito. Ito na yung ating boat. Lakay Express 4. Balik na tayo sa Port Barton. Ay, grabe naman yung kidlat. Oh. Ang taray ng kidlat at saka ng kulog. Galit na galit. Gina G. Pero yung dagat payapa. Tara na. Sakay na tayo. So dito, sa nakikita nyo, medyo ano pa yung ano, panahon. Maganda-ganda pa. Dito sa kabila. Tignan nyo. Ang dilim-dilim. Eh, dyan pa naman tayo. So if ever, alam nyo na, napakalakas na ulan ang naghihintay sa Port Barton. Pero ang maganda dyan, wag lang sana itong matabunan, meron pa rin tayong sunset. Uy, sulit na to ha. Yung 300 pesos na balikan each. Kasi yung biyahe pa lang, para na kayo nagbo-boat tour. Ganda oh. Kaya lang nakain na siya ng dilim. Nandito na tayo. Malungkot. Wala, umuulan na talaga. So, if ever, kain na tayo ng dinner natin. Doon na lang tayo sa merong bubong siguro. Hindi tayo makakatambay sa pinaka-beach. Ito na kagad yung hotel natin. So imagine kapag ka nag-boat tour kayo, mismong sa harapan kayo ng hotel ibababa. Kung dito yung hotel ninyo. Ayan, ayan yung hotel natin. Gandang tignan, no? Kahit umuulan, ang ganda niya pa rin tignan. Ay, wala akong nakatambay doon sa Barton Bistro. O, doon tayo sa kabila naman, yung merong loob. Para maiba naman yung experience natin. Sa isang iglap, bigla na lang umulan. Saktong-sakto. Paginto na paginto ng bangka natin, bigla na lang umulan. Eto lang mismo yung natin. Room natin. Dito mismo huminto yung bangka. So meron naman tayong payong. Diretso na tayo. Bigla kaming nagutom. Ito yung bangka natin. Dito mismo huminto sa tapat. Uy, grabe yung kulog. Tapos ito, yung Barton Bistro, ang lungkot tuloy. Yung O tara, hanap tayo. Ang plan naman talaga natin maghanap ng makakainan. makakainan. Ang pinapayungan yung camera, hindi tayo. Kasi, basa na rin naman tayo. Meron din kasi ritong nakikita namin sa mga picture. Very popular. Kasi may nakalagay na Port Barton. So, lagi rito nagpipicture. Ang lapit lang din. Wala ka rin natin.
Grabe naman ang tag-ulan dito sa sa Palawan ng aga. Oo, talaga. Walang nung Umuulan na. O, pero yun, pati yung mga foreigners. Walang makapipigil. Tuloy ang gala. Ito rin, ganda rin sana dito. Ito yung may live band yata. Ayun kaya, Oo. al fresco. Oh, alfresco din sila. Ayun yung problema kasi iba kasi alfresco. Ay! Ayun, ang ganda rin sana. Oh. Oo nga, alfresco nga sila. Patay. Ang negosyo katag-ulan. Ito, nandito na tayo. Elsa's Port Barton. Dito lagi merong nagpapapicture. So tayo hindi na tayo magpapicture, jumujulan na. Diretso na tayo. Diretso tayo. Ayan meron kasi silang bubong. Ganda din ng restaurant nila. Very Pinoy yung team. Grabe, no? Puro foreigners talaga. Ang bumubuhay talaga sa Palawan na sa tourism. Ano talaga? Mga foreigners. Ito ang vibe dito. Very Pinoy. Ay, may ano pa sila, Ano tawag dyan? Center Aquarium. Alam ko kanina, balloon. Ganda din. Kaya tingnan nyo naman yung ulan. Grabe, sobrang lakas. Ang ganda pa naman sana ng sunset doon. O, ayun lang talaga din sa Port Barton kapag no? Ito yung kanilang menu. Ayan. Lahat po ito may rice na po. Okay. Ayun, adobo, 300, afritada, sweet and sour, grilled or fried, sinigang. Ito pa. Tapos, meron ding pansit. Appetizers. Siyempre, dito sa Beachfront, dapat expected na natin na medyo mahal yung presyo. For example, ngayon, yung sinigang, may kasama naman na siyang rice, 300 pesos. Tapos, Yung pork adobo, may kasama din siyang rice, 300 pesos, pero good for one lang yung adobo. yes, yung sinigang daw pwede daw Good for two. And then, dapat ang order sana na yun. So, gusto niya sana mag-fish. Kaya lang, hindi na available yung fish, hindi rin available yung squid. So, kung gusto niyo makatipid, katulad nung una natin ginawa ng first day natin, doon tayo sa labas. Doon, magkano lang yung kinain namin. 200 plus lang, 260 pesos. Oo, tapos meron pa kami doon saging. It's 6 p.m. Walay ng pag-asa ang sunset. Talagang lumakas lalo yung ulan. Actually, lalo na kanina, dumilim talaga yung paligid. And ito na yung food ang natin. O, hindi naman to good for one, Madami. Dalawa ka at sabi good for one. Hindi madami to. Even yung sinigang, madami din. And ngayon lang namin na-realize na Enzo, parang itong Palawan series natin, nakakatatlong sinigang na yan. Ano ba nangyari sa amin? Puro sinigang. Tapos, very Pinoy, pati itong, ano ba tawag ito? Placemat. Tapos, kailangan nating maghubad ng tsinelas or sapatos na kayapak tayo. Pero ito yung hindi nakaka-Pinoy, nandito yung kanin. Parang very Japanese. O, kain muna tayo. Totoo naman, lahat ng lugar naman dito sa Pilipinas, meron kayong makikitang mura, meron kayong makikitang mahal. Katulad nito, syempre, kung isipin nyo, parang mahal siya. Pero meron din namang lugar dito na mura. Kasi nakakain na rin naman tayo. Kailangan talaga natin maghanap. Hanapin talaga. Yes, so tikman muna natin yung sabaw. Sabaw lang, kaya rin ako. Masarap din. Sarap sa sabaw. Grabe yung mga... Alam ko na, talaga justify natin. Ang sasarap ng sinigang dito sa sa Palawan. Actually, hindi pala tatlo. Apat na beses kami nagsinigang. Isa nga pa rin, hindi namin binlag. Ang linamnam ng sinigang nila, hindi ganun ka Siguro iba taga nagagawa din ng fresh na fresh yung sa gulay. So, kamusta ba tong araw na to? Sobrang na-enjoy namin siya. Enjoy na enjoy. Talagang chill lang talaga. As in, nakita namin yung ganda ng Port Barton na wala masyadong effort. Totoo. Yun na yun. And also, kung gusto nyo nga pala mag-avail ng tour kay Kuya Randy, lagay na lang namin dito yung number at saka yung page niya. Nag-arrange din siya ng, ano tawag nito, boat tour, island hopping. Yes, lahat. So, makipag-coordinate na lang kayo sa kanya just in case. Mas maganda daw na direct kasi, nga naman, walang commission. O, yung hotel, walang commission, and then yung iba pang third party. So, ayan, natapos na natin itong Palawan series natin. And,
Sa next time tayong babalik ng Palawan, kung pagbibigyan ulit ng pagkakataon, don't you worry, magbabalabak Malabak na na tayo. Maraming salamat po sa panonood ninyo and magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin Trouble Vlogs. Bye, everyone.